At ginagamit daw po ng China itong coronavirus para pagtakban niyang kanilang pinaggagawa ngayong katarantaduhan at kawalangian sa pagpapalawak ng kanilang puwersa diyan po sa South China Sea. Ibig sabihin, nilalansi tayo, ano po? Ibig sabihin, after 2 years, itong coronavirus, ako hindi ako niniwalang aabot sa ganun yan. Pero pwedeng palabasin yan, kaya dahil may inchik dito saan ba nanggaling yung virus? Di ba sa China? Pwede nang ipanakot sa atin ngayon yan. Yung virus na yan. Under ano na tayo ngayon? Hostage na tayo ng coronavirus ng China. Mga kaibigan, nagsipuntahan pa rito, di ba? Ano ang gagawin niyan dito? Paano kung yung mga nagpunta na yan dito, yan din yung mga responsable diyan sa kumalat na virus na yan? Sino makapagsasabi? Ayon nga ho sa Estados Unidos, ito raw China, ginagamit na itong global coronavirus pandemic, ginagamit para isulong yung kanilang pagpapalawak ng illegal na pangangamkam sa South China Sea. In a strongly worded statement, sabi ho, the U.S. State Department gave Washington's view of last week's collision of a Chinese Coast Guard ship and a Vietnamese fishing vessel near the disputed Paracel Island. Mga kaibigan, meron pala nangyari dyan na nagkabungguan daw yung Chinese Coast Guard ship, barko ng Coast Guard ng China, at fishing vessel naman ng Vietnamese sa isang ang tawag Paracel Island. Di ba ganito rin yung ginawa sa mga Pilipino? Ang tatapang naman ng mga bangka ng Vietnam tsaka ng Pilipino, bangka lang, sila pa bumubunggo doon sa barko. Hindi di ba? Wala sa common sense yung ganon, sentido común, mga kaibigan. Sila bumanggaron. State Department spokesman Morgan Ortagus said the U.S. was seriously concerned, by reports of the incident at around midnight on Tuesday, in which 8 Vietnamese crew were plunged overboard as their vessel sank. All were later rescued by the Chinese ship and handed over to the Vietnam authorities. This incident is the latest in a long string of PRC actions to assert unlawful maritime claims and disadvantage its Southeast Asian neighbors in the South China Sea. Itong balitang ito, labas ito sa South China Morning Post, mga kaibigan. China says Vietnamese fishing boat rammed Coast Guard ship before sinking. Tignan mo, ang bumangga pa yung fishing boat sa barko ng Coast Guard. Yun ba may, yun? Kapani-paniwala ba yun? Mga kaibigan? Di ba ganun din yung nangyari dun sa mga mangingisda natin dito? Ilang beses na. Binubunggo sila. Sinasadya ng China. Ngayon, nanawagan
Sabi ho, itong si Kwan, ha? Ortagus. Ba yun? Ha? Yang si Morgan Ortagus. Oh. Eto, tutuloy ko lang yung pagbasa rito sa balita. She called on Beijing to remain focused on supporting international efforts to combat the global pandemic. Sipin mo, habang ang mundo'y nilulukob ng nilikha nilang virus na yan, coronavirus, ang ginagawa nila, nagpapalakas naman ng puwersa riyan para merong diversionary tactic yung coronavirus para magawa na nila lahat ng gusto nila dyan. Mga kaibigan, and to stop exploiting the destruction or vulnerability of other states to expand its unlawful claims in the South China Sea. The statement also pointed out that since the start of the coronavirus outbreak, Beijing had announced new research stations on its military bases at Fiery Cross Reef and Subi Reef and landed special military aircraft on Fiery Cross Reef. China controls the two reefs and calls them Yongshu and Zubi, respectively, but other Southeast Asian nations also claim ownership of the two. Vietnam is currently the most vocal claimant to the potentially energy-rich waters, which it calls the East Sea, and there have been previous incidents in the disputed waters between Chinese and Vietnamese vessels. Isipin ninyo, Vietnam, ang liit na bansa niya, pero lumalaban sila. Paano ngayon ang gagawin ng Amerikano rito? Yan ang problema natin. Hindi natin mapalayas ang incheck dahil pinapayagan sila dito. At tayo, kahit mga Pilipino, nababahala tayo sa pinagagagawa ng China diyan po sa ating mga teritoryo at iba pang pinagagawang teritoryo. Katulad niyan, yung binabanggit nating sa Vietnam. Ang Amerika, dahil sa ginagawa ng China na yan, hindi lamang kapakanan ng Amerika ang nanganganib. Nanganganib ang kapakanan unang-una ng mga Pilipino, ng mamamayang Pilipino, na simulat sa pool, wala pa akong narinig na Pilipino ang may gusto sa China, kundi yun lamang mga masisiba sa pera dito, ang alam ko, na handang humalik sa tumbong ng China. Nanganganib hindi lamang Amerika, interes ng Pilipinas, interes ng ibang mga bansa. Kahit ang mga European countries at dito sa Asia, bukod tangi, tayong lahat, wala namang may gusto dyan sa China na umaagaw sa ating mga teritoryo. Ang problema natin, tutulungan ba tayo ng kano? Yun ang problema namin dito. Paanong tulong ang magagawa ngayon ng kano? Gayong, kung meron mang may gusto sa China, siguro yung mga nasa gobyerno lang. Mamamayan, wala akong narinig na gusto nila yan nangyayari. Alam nating kinikim-kim lang nila yung kanilang damdamin. Sinisikil lang nila ang sarili nilang damdamin dyan. Pero alam natin yan,
Unang-una, wala naman tayong interest sa China eh. Ano ba, meron yan? Alam, yung mga peki nila rito, na pinagtsatsagaan dito dahil mura, wala ho. Nakapipirwisyo yan sa bansa natin. Unang-una, sa sarili nating food security. Patay tayo dyan. Napakatagal ng ilang taon ng administrasyon na yan nangyayari. Yung illegal na importasyon dito ng mga agricultural products. Lahat ng bawal, pinasok dito niyan eh. Lahat ng pumatay sa seguridad ng ating pansariling pagkain, pinasok dito ng China yan eh. Kaya ang mga magsasaka natin ay nawala ng hanap buhay. Mga kaibigan, at nawala ang seguridad ng pagkain natin. Nakita ninyo, no isang araw, sinasabi, si Presidente Duterte, may sabi, mukhang imposible tayo makapag-import dahil sa krisis. Siyempre, imposible. Sinabi ko na nga yun eh. Bakit? Alam nga na maunahin pa nila tayo, krisis ngayon. Siyempre, kaysa magbenta sila, hindi muna sila magbebenta. Uunahin nilang isiguro ang pagkain ng bansa nila kung saan man tayo aangkat ng bigas. Dahil sa krisis. Yun ang sinasabi natin. Na dapat ngayon pinagandam pero walang ginagawa. Parang pumapasok lang sa tenga nila ito, naririnig nila ito ha. Ito sinasabi natin. Napakahalaga ngayon na-realize natin. Yung mga pinagagawa ni Marcos, tama, pinaghahandaan ng seguridad ng pagkain natin. Sino nagbenta niyang FTI, yung Food Terminal Incorporated, na pinatayo ni Marcos para maging imbakan ng ating mga pagkain? Kung meron tayong ganyan, wala magugutom talaga. Hindi mo kailangan yung pondong katakot-takot na yan. Iikot pa rin ang ekonomiya natin kahit na meron tayong krisis. Tuloy ang daloy ng buhay sa Pilipinas sana. Hindi sana tayo ganito, walang gumagana ngayon. Hindi umuusad ang ekonomiya natin. Bakit? Lahat nakadepende tayo sa importation na. Mga kaibigan, yung smuggling, pinayagan eh. Kinunsinte. Yung mga produkto, katulad dyan, yung mga sibuyas, kinumpitensya lahat eh. Kung ano yung pagkain na merong dapat tayo nagpuproduce na sarili natin, kinumpitensya, pinapasok, mura, marami. Kaya ang smuggling isa lang ang sukatan yan eh. Supermarket, malalaman mo kung may smuggling o wala. Palengke, malalaman mo kung may smuggling o wala. Nandyan ang mga produkto na galing sa China. Sibuyas. Ang lalaki, puti. Yung pula, maliliit. Atin yun eh. Dahil walang subsidy o tulong ang gobyerno. Talagang sinasadya na wag silang tulungan. Kayo ngayon mga mambabatas, ano masasabi nyo mga walang hiya? Lalo na yung mga sumabit sa pork barrel. Hindi ba yan ang ginamit ninyong kasangkapan sa pagnanakaw ng pork barrel? Kinapital pa ninyo, kunyari, tinutulungan ninyo magsasaka, wala naman palang natanggap. Ginamit nyo lang sila sa script para makakuha ng pondo sa gobyerno na inyong mananakaw at paghahati-hatian. Tanan nyo, walang kumikibo dito sa pagdating sa food security. Bakit? Ayaw nila.
Ay nilang pansinin. Yan ang siguradong kailangan natin. Ngayon, nakita ninyo. Hindi sana mababahala ang tao kung meron tayong, kung ang produksyon ng pagkain dito sa Pilipinas, ang pagsasaka, tinutulungan, mga mangingisda nga, mas kinakampihan pa yung humahakot ng isda dito na hindi naman taga rito, China. Ninanakaw ang ating natural resources. Pinapayagan ng gobyerno. Wala tayong food security. Paano yan pag hindi na tayo binigyan at tumagal yan? Siya na rin na nagsasabi. Kung totoo sinasabi niya, halimbawa, 2 taon tatagal ito, talaga wala tayong lalamunin. Aasa na tayo dahil papasok na ang China, alipin na tayong lahat. Aasa ka na ng pagkain sa kanila, pag hindi ka sinubuan, hindi ka kakain. Pag ayaw ka nilang subuan. Yan ang nakakatakot na kalagayan ng Pilipinas ngayon. Hindi pa huyang coronavirus. Paano kung malagpasan natin itong krisis na ito ng coronavirus? Yun ang kasunod eh. Yun ang pinaka nakakatakot. Naghihintay na isang madilim na mangyayari sa bansang Pilipinas. Pero para tayong walang gobyerno pagdating sa panganib na yun ng pananakop sa ating bansa. Maari pong yung sinasabing yung pagkalat ng coronavirus na yan, talagang sinadya para maging diversionary tactic sa mas malaking plano na binabalak ng China ang gawin na pananakop sa mundo para sila ang maghari-harian sa mundo, hindi ba, mga kaibigan? Nakita nila kung saan ang kahinaan ng iba. Malakas nga sa superpower nga ang ang ibang bansa, malalaking bansa, dahil sa mga armas, mga nuclear power. Pero sila, ang katapat lang, virus. Kaya na nilang kontrolin ang buong mundo. Palagay ko, susubukan nilang gawin yan. Plano, gawin yan. Pero, ang resulta, hindi natin alam. Wala makapagsasabi. Ano po? Ngayon, eto. Magtaka kayo. Di ba wala nang pogo ngayon? Sino pa magsusugal ngayon? Bukod sa hindi na sila operational ngayon. Di ba? Ito'y pagtaka nyo. Ba't nandito pa sila? Ba't nandito pa sila? Ano pa ginagawa? Bakit hindi pa sila sunduin ng mga eroplano ng Incheck, pabalikin na sila sa China? O kaya sumakay na sila sa barko, total, wala nang ano raw doon. Ang claim nila, under control na ang situation ng COVID-19 sa China. Pero ang pinakamalaking tanong ngayon, bakit nandito pa sila sa Pilipinas kung wala silang ibang plano o purpose sa pananatili nila dito? Katulad ng sinabi natin sa mga nauna na nating programa. Di ba? Yan ang tanong. Pero alam natin, hindi sasagutin yan, iwasan yan. Si Arlene Tañedo Barrias, Simon Barrias, sa Amsterdam, mga katropa natin, ay binabati natin. Si Rogie Tortalakino, mula sa Cebu, ay lagi pong sumusubaybay sa atin.
si Nadsky Madrid, si Freddy Dato, si May J ng Japan, si Julian Leiper, watching from Connecticut, USA. Si Ricky Valero ng Pulilan, Bulacan, Pedro Penduco, si Johnson Damasco T, si Ray Bayona, kaibigan natin, pamangkin po ni Tito Dolphy, si Estrellita Tinong ng Dubai, United Arab Emirates, si Oldies But Goodies, si mga katropa natin, sina Carmela Torres Balco, si Carol Torres Briño, Yula Sotelo, Ella Samson Albiar, Rosemary Victoria, si Kaani Flormata Saludes at Kaenyang Mina, Rosita DC, siyempre si Gina ng Maynila, si Kamaita ng Europe, si Susana de los Santos, Liningning Mabasa Barawed, si katropang Buenos Dias Joel Diaz ng Italy, Carolina Luge ng Italy, siyempre si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, si Dang Saida Reyes nanonood, isang freelance writer, si Arnel Mercado, Rudy Santos ng Horoscope Band, at ngayon ay nakabase na po sa US of A, sa California. Edwin Javier, Ronnie Valdez, watching from Las Vegas, Nevada. Si Edwin Angara ng Australia po yun, no? Tapos nawala ko, may napindot ako, napunta ako sa ilalim. Ano po? Ito, sandali si Martiniano Santiago. Ayan. Dali, babalikan ko yung pisang. Haba pala nito. Ang dami pala nitong comments na to, tsaka mga babatiin natin dito, mga kaibigan, no? Haba ng thread. Andali lang, ayun, nakita ko na si Jorge Beichong, Edgardo Lim, si Melvin Garcia, Joel de la Cruz, si mag-asawang si Joel tsaka si Lulu ng San Diego, California, binabati natin. Cherry Noblesada, Melvin Garcia, parang yung isa dyan mag-jet ski. Tapos wala naman. Si Oscar Samson Jr., BenQ Auto Shop, Rudy Lumarlan, nanonood po. Napunta na naman ako ron. Si Borges Ian, si Alexian Saint Alexius. When you have a chance, please see this video. My heavy heart moved when I saw these people. Sige. Si katropang Jun Di Valencia, isa pong singer at mahusay na aktor. Si Romel Penecitos, watching from Sauyo, Quezon City. Si Greg Belus, si Colin Gavin, si Catherine R. Uy, Sid Delphine from California. Meron nga pala dito. Andali babatiin tayo rito Mga kaibigan binukod ko na to si binabati natin Rodolfo Capulong ng Diamond Bar, California. Siya po'y kapatid ni Joselito Capulong ng Chino Hills, California. Mga kaibigan,
Pinababati sila ni John. Si Sid Delpin, ng California, nabanggit na natin, Benji Kasugbo, at saka ang kanyang may bahay doon daw sa Pasig City. Hindi mo binanggit ang pangalan ng yung may bahay. Si Jermaine Isidro Aguila, batiin din natin sila Cecilia at Saldi ng Santa Maria, Bulacan, May, Jaja at Jolly ng Makati, Marlon ng Pasay, at sina Maricel at Jan ng Tagig. Si Rudy Fugiao, binabati natin nasa Kuwait, si Jose Hernandez, Juby Estrella Gillego, kumusta po? Si Jod De Lemos, yan, Romel Soriano Edangal ng Doha, Qatar, Joel De La Cruz ng Taytay, Rosita DC, nabanggit na natin si Katropa, si nanonood siya sa cable channel 224. Ang pananatili ng mga Chinese sa bansa natin ay kasama po yan sa utang natin sa kanila. Hindi tayo kasali sa utang. Ipinangutang tayo ang collateral damage. Joey Regalado ng Los Angeles, California. Si Carl Joseph Duldulaw. Si Jess Pamilara. Si Elsa Carpio. Naku po. Hindi ko mabasa. Si K. Cap Banet. Wag magtiwala talaga. Lagi na lang galing sa China ang mga virus. Eric Swan. Ng Michigan. Si nabanggit na Rodel Etorma, si Gary Man ng Japan, si June Gases, ang magaling na lead vocalist ng Abracadabra, mga kaibigan. Si Hector Ponasier, dapat kasi hindi tinatangkilik ang mga produkto ng mga gawang China. Paano nga kung mura? Siyempre, yung mga taong walang pera dito, bibili na yan, China. Hayop yan, China. Pagka tumikada ng yan, puro peke. Si Bel Asa, si Wilson Moore Parada, nakikinig po o nanonood from Lingayen, Pangasinan. Si Lilian Cato Ruiz, ang birthday girl kahapon sa Bay Area sa California. Nixon Nang Torres, watching live in New York with Mary Jane Molina. Update, death toll, nasa 4,500 na po. Yan, laki na ng bilang ng namamatay sa New York. Si Joseph Jude Caporal Villaseñor. Si Mark Bundalian. Araceli Carlos Lubo. Nabanggit na yata natin yung iba ayaw ng tao, wala na yan Kasi pagka binanggit nyo pa yung mga ganyang kulay, mawawalan tayo ng kwan. Mawawalan ng saysay ang ating komentaryo. Kasi hindi naman tayo namamartido dapat Yung mali, talagang mali yun Kaya anong partido mo, pag mali yun talaga. Kaya hindi na dapat binabanggit yan sa ating komentaryo.
ang kalaban natin yung mali. Oh. Yung mali, talagang mali yun. Kahit kailan, mali yun. Hindi na mababago ang katotohanan. Yun yung sinasabi natin eh. Si Nonyar Season, Raynon Season, si George Alvarez, ayan, si Jojo Citro, ayan, si Joselito Camacho, Priscilla Mercado Uy, Evelyn Dison. Yan yung epekto ng utang ng Pinas sa China. Yung pwede nilang gawin ang gusto nila. Oh, kamukha ng ibang bansa, ginawa nila yan, di ba? Kagabi nga, napanood ko yung sa Netflix. Lumang pelikula ni Brad Pitt. Alam niyo yung pamagat, yung 7 Years in Tibet. Istorya ito nung mountain climber na gusto niya makapunta sa Tibet. Gusto niya makita yung akyatin yung bundok, pero inabot sila ng gera dun eh. Yung First World War eh. Second World War eh. Inabot sila ron habang inakyat nila yung bundok sa Tibet. Ngayon, nabihag na sila ng mga sundalo ng British dahil ang kinakatawan nilang pagpunta ron sa pag-akyat doon sa bundok, team yun, Germany. Austrian yung yung mountain climber, si Brad Pitt. Nga sa madalit sabi, maliit pa yung yung Dalai Lama, bata pa. Inabot ng gera. Naging kaibigan niya yun. 7 years in Tibet. At yung panahon na yun, sinakop ng China yung Tibet. Mga kaibigan. Napanood ko, kagabi lang yun. Pananakop din ang ginawa niyan. Unti-unti, makikita ninyo, parang yung ginagawa sa South China Sea, tsaka yung pagpasok nila rito. Nag-i-establish mga armas, naglalagay ng mga communications equipment. Isipin nyo, lumang pelikula yun, at lumang pangyayari yun. Base sa true story yun. Si Sander Mas, si Benkyo Otoshap sabi niya nagkondisyon na sila ng isip. Kinukondisyon na. Si Digia Di Dan, daling ko bandera natin, wag-iway ko sa Scarborough. At saka, ewan ko kung ano yung ibig sabihin ng sinasabi ni Digong. Bakit niya sinabing, binalaan na raw niya tayo sa coronavirus? Samantalang siya nga nagsabi nun, wala yan, yung tindihin niya, sampaling ko pa yan di ba tayo nga, dito sa programa natin, mahigit 1 buwan at kalahati nating inaalerto ang gobyerno na kumilos. Tayo nga ang huling nag-respond At saka dun sa claim na sinasabing mas magandang handling dito sa Pilipinas, hindi nyo pa masasabi ngayon yan dahil paakyat pa yung paakyat pa lang yung bilang ng mga biktima dito. Paano nating masasabing tagumpayan? Arwin Andy, isang istupido, itong nanonood na ito, mga kaibigan, yung pagiging istupido niya, gusto niyang iparatang sa akin. Mo na ito. Paki-block mo na ito. Idol. Ang pangalan, Arwin Andy
Aboganda. Sigurado hindi maganda ito. Abogande. Oh. Si George Alvarez. Oh. Si Patricia. Ha? Si Patricia Lerual. Kilala ko to eh. Ha? Oh. Si Jimmy Lansang. Ayan. Si andali. JP Adisas. Ano kaya itong mga koko-comment ni JP malayo sa mga pinag-uusapan natin? Mga showbiz yan sinasabi mo eh. Si Eddie Cuyo. Alam raw niya bago pa nalaman ng mundo. Ay nako mga kaibigan. Oh. Mantalan tayo nag-iisang kalampag ng kalampag, isang buwan at kalahati para alertuhin ng gobyerno sa banta nitong coronavirus para tayo makapaghanda. Oh. Si Dena Abiera ay binabati po natin. Si Perds Iwamoto. Alam nyo, dun sa mga sumisingit lang dito, biglang magkokomentaryo, ngayon ka lang nakapakinig siguro, hindi ho ito programa para sa ngayon ka lang nakinig. Kung hindi mo nasusubaybayan ang programa natin sa mga nakaraan, wala kang karapatan pang magkomentaryo. Alam mo, dapat tagalan mo pakikinig dahil ang ating mga tinatalakay ay kumbaga sa istorya, running ang istorya, mga kaibigan. Kaya hindi mo makukuha sa isang pakikinig lamang, maiintindihan mo na ang programa natin. Hindi ho. Itong mga dami ng bilang na ito, ng mga nakikinig na ito, matagal yan, marami dyan, matagal. Sila Oscar De Jesus, doon pa, ilang taon na, mahigit 10 taon na yata eh. Si Joselito Camacho. Tsaka siguro naman, kayong mga pumupuna na hindi naman totoo mga pangalan ng karamihan sa inyo, kaya totoo pa yan, kaya hindi pa yan, sino ba kayo? Naitanong nyo ba sa sarili nyo yan? Sino ba yung introduction ko rito? Si Dolphy yun. Si Dolphy, nakilala ko sa pakikinig sa programa ko. Hindi kami personal na naging magkakilala. Naging magkakilala kami dahil sa pakikinig niya sa programa ko. Yung sinasabi niyang yun, hindi scripted yun. Tawag niya sa telepono yun nung ako'y nandun pa sa kabilang himpilan na ngayon wala nang nakikinig. Si Alfred Ginto. Taga saan kaya si Alfred? Kasi may mga, alam mo kong Ginto, sa Tarlac. Kamag-anak pa namin yung iba. Si, si Delphine. Ayan po. Hindi, mga yan eh. Dalawa yan eh. Yung mga dating daan. Yan, di makalimot yan, mga kaibigan. Diba? Sumisikreto nga ngayon si Soriano para makalusot dito, papasok sa Pilipinas. Nabuko ko na naman eh. Ba't di magagalit yung mga yan? Si Magdalena Dada Dumlao ng The Rhythm of Three, banda. Heart, kay Ali Eling Puet. Mga alagad ni yun. Ni Eli yun. Yan lang naman ang mga ganyan eh. Hindi makakatulog yan. Tsaka yan lang ang alam niya mga yan eh. Iba ang niya, ng orientation yan. Meron nga akong alam, wala na dyan. Pero yung utak dating daan pa rin eh. Kasi yun ang natutunan, yun ang naging orientation nila dun eh. Magmarunong. Sa bayan ko ay isa ang lahi
Si ano pala, binabati ko, nakalimutan ko si Idol, si Idol T-Bone, Brian, ang isang magaling na broadcaster. Isa sa